Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, pag pumupunta po ako ng sabungan, ay nakikita ko po na may mga entry na nag-i-spray ng tubig sa kanilang manok at may mga entry naman po na hindi. No? Kalimitan po nakikita ko po ito bago po sila pumunta sa tarian. Kailan po ba dapat mag-i-spray ng manok at kailan po hindi? Kasi nalilito po ako. Pareho naman pong may nananalo minsan, mag-spray man o hindi. Okay mga kasabong ha, bibigyan ko na lang po kayo ng konting guideline no, kung kailan yan ginagawa, yung pag-i-spray natin ng tubig sa ating mga manok. No? First of all, kailangan alam nyo po kung ano ang humidity sa paligid ninyo. No? So pag ang mataas po ang humidity natin, lalo na kung may hygrometer kayo, and above 70 po yung reading ng inyong humidity, ibig sabihin po ay mataas na ang tubig sa ating paligid, no? Sa hangin. No? So kinakailangan wag na kayo mag-i-spray sa mga ganyang pagkakataon. Ano? Tapos minsan, pag yung hipo mismo ng inyong manok ay matinggana o matigas, no? So hindi na rin pwede kayo mag-spray dyan kasi ibig sabihin, pagka matingga o matigas ang hipo nila, ay loaded din sila ng too much moisture sa katawan. No? So pag in-sprayan nyo, lalo lang titingga ang hipo ng mga yan. Pangalawa mga kasabong, nakikita mo yung manok mo na pag idinadrop mo, basang-basa yung ipot, tapos spray ka pa rin ng spray, lalo lang madadagdagan pa ng excess moisture yung kanyang katawan. So those are the instances mainly kung kailan hindi ka dapat mag-spray ng tubig sa iyong mga manok pagdating na sa araw sa sabungan. No? Ngayon, kailan ka naman dapat mag-spray ng manok? No? So minsan mapapansin mo yung manok mo pagka dry sila, sumusobra na yung gaan nila. No? Yung kung kanila matingga pag excess moisture, pag sobrang gaan, mapapansin mo, sobrang lambot na rin niya, tapos mabilis na rin kumukupis yung kanyang katawan, no? So that's a sign na nagde-dehydrate siya. So pwede mo siyang isprayan, no? Pwede mo ring bigyan siguro single dip of water or anything na medyo basa, no? Fruits or anything, no? Bukod pa sa pag-spray ng manok. Pero do not overdo those things, no? Kasi hindi maganda talaga pag sumobra naman na basa sa kanilang mga manok, no? Ngayon, pwede rin kayong mag-spray sa inyong manok pagka napansin nyo na sobrang init yung kanilang mga paa at saka mga mukha, lalo na pag sobrang init din talaga ang panahon, no? So, pwede nyo basain talaga yung kanilang mga paa at saka yung kanilang mukha at saka yung kanilang puwitan to thermoregulate their body heat, no? So, hindi naman kasi pinapawisan yung ating mga manok. So, pwede natin silang matulungan sa pagbabasa ng kanilang paa, mukha at puwitan, no? So, ngayon mga kasabong, isa pang time na pwede kayong mag-spray sa inyong mga manok kung kayo ay maghapon at mahaba-haba na ang pagstay sa aircon. Kasi minsan mapapansin nyo kung naka-air condition kayo, yung mismong balahibo ng mga manok nag-curl sa likod. So, those may be the instances na pwede kayong mag-spray sa manok to bring back a little moisture to them. Especially pag nag-empty na sila, mabilis silang magkukuha ng moisture from their surroundings, tapos napansin nyo nag-curl yung kanilang balahibo, that's the time you give a spray to them, and mapapansin nyo, babalik at gaganda ulit yung sinaw ng kanilang mga balahibo. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, malapit na po ang ating Batch 58 dito po sa Cebu on October 23 and 24. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo dito muli sa aking resort para po matutunan nyo ang mga ginagawa ng marami ng nag-champion na Masterclass student. Cutting Edge and Masterclass, the factory of champions.